Hoy mga lods, na-try nyo na ba ang patayo, no? So natatawa ko sa tanong na to, no? Pero kailangan natin sagutin dahil galing to sa ating masugid na manunood. So, hello po sa iyo, Maurice. Maurice ba yun? So, Maurice. So, ito daw ay ano nga ba yung reviews ko bilang isang mamayan, bilang isang tao, bilang isang babae or bilang isang bisexual or ano pa man yang gender dyan na ito yung tinatawag nating turjak patayo. Turjak patayo daw. Turjak patayo, ano ba tong reviews na to? Ano ba yung masasabi ninyo tungkol sa mga bagay na to? Kung na-try nyo na ba to? So, honestly, actually, nung kabataan ko, of course, natatry natin, ang dami natin natatry kasi nga yung mga panahon na yun ay maliit pa ang ating katawan. Ano pa siya, yung hindi pa tayo sobrang ganito na, sobrang ano na, sakit sa mata ko ha, sorry. Sobrang taba na natin, hindi na tayo masyadong energetic, no? So, ano ba yung ano ba to na ano bang masasabi mo dito, no? So, based na lang sa kabataan ko kasi hindi ko na, honestly, hindi ko na to nagawa ngayon kasi sa body weight ko. So, mahirap na po siyang i-execute para lang masatisfy yung tao, no, ganun. So, mahirap na siya i-execute, no? So, sa mga hindi naman katabaan dyan, mas maganda to siya, no? Mas maganda talaga to siya, lalong-lalo na in a quickie, yung madalian ba, no? Yung madalian, lalong-lalo na yung mga patago, yung mga, ano ba to siya? Kasi parang challenge po to siya na, ano ba? Challenge po to siya na posisyon. Parang isang bigwak lang, oy, andyan na, nakapasok na doon si Junjun. So, surprise! Mga ganyan, no? So, mga patago, mga palihim, ito yung isa sa mga magagandang mga posisyon, no? So, hindi natin ano ba yun, ikalimod. Ano ba yun sa ikalimod sa Tagalog na? Nasa dila ko, pero hindi ko masabi. Na, isa to sa noong panahon na i-enjoy ako sa mga ganitong bagay. So, ito yung tinatawag nating patayo mood. So, natatawa talaga ako sa patayo mood. Hindi ko na to magagawa kasi nga hilong-hilo na nga ako ngayon pa na nakaupo lang. Paano pa kaya kung mga ganyan na mga posisyon? So, mahirap, no? Sa mga may edad na pareho ko sa wala nang energy, wala nang ano, hindi na nakafocus sa mga ganito po. Hanggang daldala lang, hanggang share-share na lang. Si Inday Bagat, kawawa naman. So, ako na lang naawa sa sarili ko. At, okay lang. Kaya ko naman paligayahin ang sarili ko. Ay, charot. Chika kay Kaday, no? So, yun na nga. Ito yung tinatawag nating turjak patayo. So, ano yung reviews, no? Ang masasabi ko daw dito, ano nga ba yung hindi mo malimot-limutan sa mga ganitong bagay. So, maganda po kasi to. Ano lang, yung iba gani, ginagawa lang to sa elevator. Yung iba, yes, may gumagawa nito sa elevator. Kasi yung iba, in 5 minutes, tapos na. Kasi, pwede to siya sa mga quickie. Yung tinatawag natin quickie, yung madalian ba, no? Kasi meron kasing mag-couple na isa, tinginan lang sa mata, ay iba na yung hatid, yung para bang may connection sila na pag nakatingin lang sa mata, wala na eh. So, kung nakita nyo yung 365 days, yun ang mga pangyayari na yun, no? Yung ganun lang sa mata, feel na nila na, yun na. So, quickie, 5 minutes. Kayang-kaya. Lalong na yung babae ay sexy, yung babae ay slim. So, mabilis lang. Iangat lang ng konti yung paa, at lalong-lalo na nakapalda ang babae. So, mabilis lang. Ang bilis lang nito. So, pwede, ang iba naman, ginagawa to sa mga public restroom. Yes, may gumagawa niyan. Hindi natin yan maano, no? Kasi,
minsan kasi tao lang din naman tayo, mayroon naman ganyan, makasabi tayo na, uy, ka mga bastos ninyo, doon talaga kayo gumawa sa mga public ng ano, hindi na kayo nakarating sa ano, sa mga ganyan, no? So, sa mga open-minded, makasabi, normal lang yan, tao lang yan. Hindi na siguro nila nakayanan, so wag na natin bigyan ng big issue. Pero sa mga close-minded, lalo na sa lugar natin, lalo na sa ating bansa na hindi pa tayo, ano pa tayo, sa mga ganyang bagay, hindi pa tayo open sa mga ganyang bagay, no? Kasi sa ibang country, nakikita mo anuhan dyan sila, nagbayuhan sila dyan, wala naman silang pakialaman kasi buhay nila yan. Nakikita sa beach, sa bayuhan, maraming tao, wala namang problema. Sa mga public, sa mga public trains, nagbayuhan, wala silang mga paki dyan. Pero sa atin, binibidyuhan na natin, huy, pinupost na natin yan, binibidyuhan na natin. So, sa atin may batas po tayo na bawal kang kumuha ng mga pictures, mga videos na walang pahintulot po sa yung tao na yon, kasi pwede kang kasuhan, lalo na pag pinupost mo yan sa social media at yung tao na yun ay nagreklamo at nababash ang tao na yun. So, pwede kang kasuhan ng cyber libel. So, mag-ingat-ingat po tayo sa ating mga galaw. Kahit po yung tao na yun ay sobra kapangit, tapos pinost mo na, oy, ang pangit niya. Totoo naman talaga na pangit siya. Bawal pala yun na ipopost mo or banggitin mo. Kahit gaano siya kapangit, kahit totoo siyang pangit. Kasi nga, hindi po siya, saklaw po siya sa ating batas na bawal ka maganon, kasi bullying na po yun, no? Lalong-lalo pa kaya nasigaw ka ng sigaw dyan na mga ganyang bagay, ay, mga ganon, oy, 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 tas naka-video, agoy, ang saklap, no? So, at ang cyber libel, kahit hindi ako attorney, alam ko ang cyber libel is a crime also na same sa murder. So may 4 years at 2 months siyang makukulong. At maanuhan ka talaga ng warrant of arrest bago ka makakuha ng sarili mong abogado. Malutsan ka muna ng warrant of arrest, no? Bago ka makakuha ng abogado para magdepensa sa iyo. So, tayong mga tao, no? Lalo na meron tayong mga salaubin sa ating mga ganun. So, bantay-bantay at ingat-ingat po tayo sa ating paggamit ng ating social media. Kasi yung social media ay pwede din makapahamak sa atin. So, I'm just sharing, no? Sharing lang sa inyo mga loads, no? Nawala ako sa topic pero I'm just sharing kasi nga hindi pa tayo lubos na pareho sa ibang country na tanggap natin ang mga ganyang bagay na sa public ginagawa ng iba ang mga ganyan, kasi nga yung posisyon na nga yan, pwede mo siyang gawin sa public, no? 'Di ba? Kasi quickie, mabilisan 'yang, walang problema, tas maganda, ang bilis niyo lang matapos niyan, wala pang makahalata na naka-stand up lang pala kayo pero may ginagawa na pala kayo. So, yan ang isa sa napakaganda na posisyon, no? So, in terms of yung parang mag-explore kayo or adventure, kasi meron kasi talagang mag-couple na adventurous na gumagawa ng mga ganyan at mga secret-secret. Meron nga iba sa likod ng bus. Oh, yes. Marami akong nababasa, nagtitell sila ng story kasi meron po talagang mga groups sa FB na sharing about sa mga ganyan para lang sa mga open-minded, hindi para sa mga close-minded. Kasi makapag-judge yung iba, wagaso. Meron mga groups dyan, pwede kayong mag-search sa mga groups na mga ganyang topic, no? Sakit ang mata ko, pasensya na, kaya minsan lang talaga ako mag-video. So, merong mga nagpo-post ng mga ganyan na ginagawa daw nila sa likod ng bus, no? At nag-ano talaga sila, nagbabiyahe, nagtitrip sila ng mga madadaliang araw kasi walang gaanong tao, or humahabol sila sa mga last trip para lang gumagawa ng ganyan. Kasi nga, yun, explore, adventure, meron mga pag-couple na ganyan. So, mindset nila yun. So, gumagawa sila sa likod ng bus, no? So, hindi natin sila ma-judge na, oy, ganun wala. So, yan po ay isa sa, ano ba yung tinatawag nating
ano sa kanila, buhay nila yun, no? Doon sila gumagana ang ano nila. So, wala tayong pake, no? So, ganyan. So, kaya na-share ko sa inyo yung about cyber libel is kasi tayo mga Pinoy, mahilig tayo mag-video, mahilig tayo mag-picture, tapos ipopost natin sa social media na, hoy, ito, nakita ko, nag-anuhan sila, nagbayuhan sila doon, nag-anuhan mo doon, nakakadidiri naman to sa public pa, nagkaano pa. So, ganyan. Tapos makikita yun sa tao na sa may-ari ng ano ganun, makukulong ka kasi kahit yung ginagawa nila is labag no sa ating batas, lalo lang mga public doon ganyan, hindi sila ang magkakaso sa kanila is yung government, hindi ikaw na nagpost, ikaw ang makasuhan nila. So minsan gamit-gamit din tayo ng ating utak minsan, no, kasi hindi natin alam, no, mangyayari sa ating buhay na ganyan. So I'm just sharing of what I read, of what I saw. Okay. So yun na, kasi sumasakit na talaga ako yung moto. So bye for now, sana may natutunan kayo.